Isang magandang araw sa ating mga ka-agri all over the Philippines. Ngayong araw po ay sasagutin na natin yung tanong ng ating isang kaibigan na ano daw yung mga ginagamit po nating mga organic fertilizer sa pagtatanim ng lakatan. Yung unang-unang organic fertilizer po kasi na ginagamit natin sa ating lakatan ay sa ngayon ay yung goat manure. Yan po mga ka-agri. Kung paano ba natin ito ginawa, alam nyo po kasi nang nagbutas po tayo dito, hindi po tayo basta-basta nagbutas lang ng maliit. Pag maliit lang po yung butas at naitanim natin yung unang mother plant na ito, hindi po natin sinasagad na tabunan lahat ng lupa sa ilalim. Naglalagay lang tayo kasi hindi tayo nakapag first basal talaga ng organic sa ilalim. Yung ginawa natin, una tayong nagtanim, pero tinakpan lang natin yung butas niya hanggang lang sa talaga sa level ng corm, hanggang dito talaga yung maliit pa yan doon sa ilalim. So ibig sabihin napakalaki pa ng butas sa taas. Pagkatapos noon, naglagay tayo per puno dito mga ka-agri ng at least 5 kilos nitong goat manure. Ewan ko sa inyo kung may anong available sa inyo. Hindi po ako nagsasabing goat manure lang, kasi po may goat po kasi tayo nakapag tipon po tayo ng maraming goat manure, more than 50 sacks po. Yun yung ginawa natin. At naglagay pa rin tayo ng another goat manure dito after 3 months. Nang unang paglagay natin ng at least mga 2 kilo pa. Nagdagdag po tayo kasi umalsa na yung puno. Yun, nagbasal po tayo diyan. Ano pa yung ginamit nating organic natin diyan? Nakapag-ferment po tayo noon ng fish amino acid. Sa hindi nakaalam ng fish amino acid po, yun po yung isda na minimix po natin sa molasses, nilalagay sa isang sisidlan. 1:1 po yung ratio niyan. Hindi ko na mapakita sa inyo kasi naubos na nilagayan dito. Yung paggawa ng fish amino po, 1:1 po yan. May pagkaroon po kayo ng 1 kilong isda, 1 kilong molasses na rin. Mimix nyo yan. Mas maganda po naka-chop-chop na yung isda. At hayaan po yan na maano lang, matawag doon, ma-decay or ma-decompose po doon for 2 weeks. At least 2 weeks to 21 days. Yun po. Pag hindi masyadong na tunaw yung isda sa loob ng 2 weeks, yung ginagawa namin ay kinakamay naming madurog-durog, dinudurog-durog namin yun. At hinayaan na naman ng another 1 week at saka yun na po. Yung fish amino acid po kasi napakalakas po siya sa kanyang strength pagdating po kasi sa nitrogen. Para po sa urea. Kung sa synthetic na fertilizer po, yung ating fish amino acid, magkano ba naman yung ratio sa pag bibigayan dito? Kasi po dinidrench po kasi drenching po, hindi lang natin napakita dito dahil sa pag need na talagang gawin hindi na tayo makapag-video dahil sa pag hindi maganda yung panahon. Sinasabay po natin siya sa ulan. So napakahirap pong mag-video na nag-iisa tayo, gagawa tayo ng drenching dito per puno. Tayo pa magbibideo, wala pong mangyayari. Hindi rin natin mailagay yung ating tripod po dito dahil umulan po. Pag naggagamit tayo, pwede namang hindi umuulan, pero na ko po kasi, na discover ko po kasi mas maganda yung umuulan po talaga. Syempre pati ako po talagang mababasa sa ulan dito sa ginagawa ko niyan. Yung ginagamit kasi namin dati niyan, nagde-drench kami. Yung isang drum na tubig po, 200 liters po yon mga ka-agri. Ini-explain ko na lang sa inyo further. Nilalagyan po natin yan ng 1 kilo. Yun na po ang 200 liters ng tubig sa isang drum na blue, nilalagyan natin yan ng 1 kilo na ng fish amino acid na talaga. Yung yung na-harvest na natin. 1 kilo lang. Maglalagay na naman tayo ng another 1 kilo na more molasses doon. At saka stir hanggang sa mahalo ng gusto. Makikita nyo kulay dark brown or ganun yung kulay ng tubig ng 1 drum na tubig doon. Pag ginalo yon,
At nangangamoy yun na parang soury sweet. Yun po yung amoy. So nakapag-try po, comment po kayo. Yun po yung amoy. At nagdidilig po tayo yun dito per puno. Mula dun sa drum na yun na nagliliyo tayo ng fish amino. Nagdi-drenching po tayo. Nagdidilig po tayo dito. Bawat puno po ay naglalagay tayo ng 1 liter na tubig na nadilyot na po doon sa isang drum. So ibig sabihin po yung isang drum natin makapapagdilig po tayo ng 200 kapuno na rin kasi 200 liters po yon. Pag medyo mas marami-rami 300 kapuno isa-isang drum lang, syempre calculate nyo po, syempre imbis na 1 litrong nilalagay yung tubig, nasa mga 75% of a liter na lang. More than half liter lang po ilalagay ninyo per puno para po madiligan lahat yung 300 kapuno sa isang mixture lang kung gusto nyo ganun. May isa pa tayong technique na ginagamit po dito mga ka-agri. Yung sinasabi natin bakit umuulan. Umuulan po pag nagagawa tayo ng drenching ng ganun. Kasi po mas mabilis po kasi pag umuulan na. Yung ginagawa po natin kasi pinapataas natin yung concentration para mabilis pong gawin. Ano ba yung technique na ginawa natin dito? Hindi natin talaga mapapakita sa explain lang natin sa inyo mga kakagri. Imbes na mag-dilute po tayo ng 1 litrong fish amino acid doon sa isang drum, 200 liters na na tubig, mukha ko naman siguro ipapakita ko ayan. Imbes na mag-dilute po tayo ng 200 na liters na tubig sa isang drum for 1 kilo na fish amino acid po. Yung ginagawa po natin, yung 1 kilo na fish amino acid, halos sa 2 balde na lang natin nilalagay yun. So masyadong malakas po yun. Imbis sa 200 liters, andyan lang siya sa mga 20 liters. O ganun po. Paano yun? Nagdi-drenching rin ako. Drenching ko po per puno dito. Dapat po malakas yung ulan. Para po mabilis mong magawa, hindi mabigat. Mabilisan yung paggawa. Syempre, pag per puno, gaya ng unang technique, 1 puno, 1 litro, napakatagal po gawin. Napakabigat po yun. Yung isang daladala mong isang sandok na sana 20 ka puno yung malalagyan mo. 1 puno lang. Syempre, napaka time consuming po yun. So yung ginagawa natin, naliligo na lang tayo sa ulan, naglalagay po tayo per puno dito ng at least 20 to 30 ml nung highly concentrated natin na dilute sa 20 liters. From 200 liters, 20 liters na lang yung tubig, yung paglalagyan natin yung concentration ng 1 kilong fish amino acid plus ng 1 kilo na rin ng molasses. Masyadong malakas po yun. So dapat pag nag-drench po tayo nun, umuulan talaga. Kasi pag nilagay natin sa puno ng ating saging na mga 20 ml yan hanggang 30 ml na po, habang umuulan po, siya na lang yung nagmi-mix doon sa lupa para po ma-dilute siya more, para hindi siya maging masyadong malakas. Kasi pag tinamaan po kasi yun ng ganun kalakas, yung kahit follower natin sa dulo, sa tuktok, may burning effect po siya. So maingat po tayo. Dapat talaga umuulan. Kasi para kahit tamaan yung mga tuktok ng ating follower, hindi po siya masusunog. Yun yung ginagawa natin mga ka-agri. Yun yung pangalawa natin ginagamit na organic fertilizer. Ano pa ba yung isa? Yung isang ginagamit po natin dito ay yung fermented plant juice. At saka pangatlo po yung fermented fruit juice. Ito po silang dalawa ay imbis na nag-i-spray. Kasi po pwede ma-spray yan Pwede siyang maging foliar, pwede rin po siyang maging drenching fertilizer. Kasi matagal tayo sa organic farming dati. Yun yung ginagawa namin sa mga vegetables. Pwede siyang maging foliar spray, pwede siyang maging drenching. Dito kasi sa saging, kung gusto nyo mabilisan, foliar mo. Kasi naka-sprayer lang. Pwede yun. At pwede pong ilagay yung fermented fruit juice at plant juice po sa isang paggawa lang. Kasi yung plant juice po kasi mostly ginagamit po namin yan sa vegetative stage. Kasi pag plant juice pa lang malakas po yung kanyang growth hormones, pagpalakas ng puno. Pero yung fruit juice po kasi
Fermented fruit juice po kasi yung equivalent niya po kasi yun ay parang potassium na. Preparation na rin po sa bunga kasi fruit juice po siya. Marami siyang calcium doon, marami siyang potassium doon na nagpapaganda na rin ng bunga. Ini-spray rin natin, dinidrench rin natin, mga ka-agree. O yan na, pakinggan nyo na lang kasi hindi na natin talaga mabigyan ng pansin na magawa ng video na visual talaga. Sa nakakaalam lang, i-research nyo, fermented fruit juice, fermented plant juice. Yun po, yung ginagamit nating organic fertilizer dito. At lastly po, kahit na marami pa yan dito, yung lastly na lang sasabihin ko sa inyo, yung paulit-ulit po nating sinasabi sa inyo na wood vinegar. Ewan ko lang talaga, baka nabingi na kayo sa pakikinig sa akin sa wood vinegar na yan. Kasi may nagtatanong kasi, ano yung ginagamit nating organic fertilizer dito? Wood vinegar po. Yung isa sa na ginagamit ko po mula nung nag-umpisa po tayo sa paglalakatan na dahan-dahan natin kinonvert siya na hindi po siya magiging full chemicals. Kasi yung training po natin dito sa lakatan po na 4 na araw po sa ATI purely chemicals po siya. Kahit na may halo na rin ng mga ano yun sinasabi na okay na rin na bigyan ng ng mga organic fertilizers. Isaging yan. Pero yung treatment po kasi purely chemicals po. So, dahan-dahan nating kino-convert na hindi po ganun. Kasi kakasama. Para sa akin po, kasi nakakasama po ko sa health. Na yung saging natin, story ko na rin sa inyo yung ibang nangyayari diyan sa may hindi po ito paninira. Ito po kasi ay mula na rin sa bunganga ng ating mga lecturer. Gaya po dati sa Mindanao, nang grabe na yung tama ng doon, ng Panama-wealth doon. Lahat-lahat lang yata ng chemicals syempre po hanggang sa makapagbunga lang yung saging. Kasi sayang naman pag hindi na convert sa cash yung bunga ng saging. Lahat-lahat lang po kasi ng heavy chemicals ginagamit na. Kaya po ng carbofuran, yung Furadan carbofuran po. Yung noong una po, yung niyan, kasi yung carbofuran po kasi dati ay po yan, tawag doon systemic na chemicals po yan. Hanggang 6 months yung yan, yung effectivity sa puno, sa mga tanim, 6 months po. Siyempre, pag nilagay mo yun sa tanim, buti na lang ngayon, parang 3 months na lang yata. Pero dati po, 6 months. Sa loob po ng 6 months na pag nagbubunga na yung saging mo, andun pa yung chemicals. Grabe po yun. Yung iba kasi, sabi sa akin dati, nung naglakatan sila, 3 beses silang naglagay ng carbofuran hanggang sa magbunga. Sabi ko, paano yun? Okay lang sana kung once yung nag-uumpisa pa lang. Pamatay kasi ng nematodes yun. Papatayin lang yung nematodes after 6 months, hindi pa naman magbubunga yung saging. At least okay na. Talagang hindi naman 100% free yung chemical residue, pero yung halos 99% ng carbofuran wala na yun sa saging. Paano po may second and third application pa ng ganun? Medyo nabingi ako dun sa mga lecture ng mga heavy chemicals. At saka yung iba, yung ginagamit na pang disinfect pa po, pasintabi po. Yung mga ibang kaibigan natin gumagamit pa po ng formalin noon. Formalin talaga. Isa ngayon kasi, Sunrox na yung tinuturo sa amin. Dati, formalin po talaga. Pero dati, napakasakit sa tenga pakinggan. Yung tinitreat po sa saging natin ay sa pag-disinfect ng ating mga cutting tools ay may formalin. Siyempre po, sabihin mo nating wala, pero andun yun, mayroon yun. Hanggang kasi sa bunga parang hindi maganda pakinggan. So yun po yung nagbigay sa atin ng tawag eye-opening na paano ba kaya, ano ba yung gagawin natin, at least man lang ay maibsan. So yun yung ginagawa po natin dito sa ating Lakatan Plantation. Wala po tayong synthetic chemical na ginagamit po dito na pang-spray. Gaya ng fungicide, bactericide po, at pesticide. Hindi po tayo nag-i-spray yan dito ng mga chemicals. Wood vinegar lang po talaga. Kasi yung wood vinegar po, pag-aralan po ninyo, search na rin po ninyo sa YouTube, sa Google. Yung wood vinegar po kasi natin ay antifungal, antibacterial, antiviral effect yun. At hindi po siya pumapatay ng insekto, pero repellent lang po siya. Yun yung ginagawa niya.
Pero napakaganda po siyang foliar fertilizer na din. Disinfectant. Imbis na gumagamit po ako ng Sunrox, pag nauubusan po ako ng Sunrox, yung purong wood vinegar na ginagamit po natin sa pag-disinfect ng ating mga cutting tools. So, masasabi natin napaka-safe. Kasi nga, yung wood vinegar po, ang dami po kasing gamit dun eh. Pati sa mga, tawag dun, mga sakit-sakit sa balat. Pati sa stomach ache, toothache. Na-try po na namin yan dito. Kasi kami yung gumagawa. Basta't alam mo lang kung anong klaseng kahoy yung ginamit mo. Yung mga walang lason na mga kahoy. Yung mga medicinal tree na inuuling namin. Bayabas, kamatsile, yun po yung may mga ipil-ipil kasi po mga medicinal po yun na mga kahoy. Napaka-effective po siya pati sa tao, pati sa hayop, pati sa tanim. So kung magtatanong pa kayo more further dyan, hanapin nyo na lang po yung ating mga videos kung paano gamitin yung wood vinegar. Nakapagawa na po tayo ng video nyan tungkol sa pag-spray yan dito ng wood vinegar sa ating lakatan. Ito yung lakatan natin. Simula ng pagtanim nito mga ka-agri, ay nasa hanggang 4 ka beses lang ako nag-spray dito ng wood vinegar. Yun lang po, yun lang. Yung iba kong plantation dati, hanggang 2 times lang ako nag-wood vinegar eh. Yung sa early stage lang at hanggang malapit ng magbunga. Pero yung napakaganda po, yung isang kaibigan ko nag-try na kasi marami siyang stocks ng wood vinegar dati. Mas maganda po, every 2 weeks mag-spray ka ng wood vinegar dito. Every 2 weeks po, makikita nyo po, grabe yung ganda ng dahon. Pati yung mga sigatoka, nako, wala. Mga ganito-ganito. Old leaves lang masasabi mo. Pero yung sabi mong grabe yung tama ng sigatoka during rainy season po. Talagang kaya niya po mapigilan sigatoka. Tested po namin. Kaya hanggang ngayon po, hindi po kami nag-i-spray ng chemicals dito. Wood vinegar pa rin yung yung pinapagamit ko sa mga kaibigan natin dito na naglalakatan na rin mga ka-agri. So yun, sana po may natutunan po kayo. Yun lang yung refresh ko sa inyo. Any kind of manure po, hindi lang po goat manure. Lahat ng manure, lahat po ng mga nabubulok na mga bagay-bagay sa paligid natin na magiging compost, lahat po yun pwede pong gawing organic fertilizer. Kung hindi pa ninyo alam, mag-research po kayo paano gawin yung fermented fruit juice, fermented plant juice. Yung isa pa sana sabihin ko sa inyo, yung OHN or Oriental Herb Nutrients, hindi po kayo, kasi ako nakapagpagawa na, medyo mahal yung tawag, yung garlic and onion dito sa amin. Kaya nagdiretso po tayo sa wood vinegar. Kasi kompleto na po kasi na rin yung wood vinegar mga ka-agri. Yun, maraming salamat po. Sana po ay may kunting natutunan po tayo sa ating vlog ngayong araw. At yun, sana po ay nasagot po natin yung tanong ng ating kaibigan, ano bang klaseng mga wood vinegar, ano bang klaseng mga organic fertilizers ginagamit natin? Ayun, wood vinegar, fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, and any kind of animal manure. Hanggang sa muli, maraming salamat. Your friend here once again, Agritechnics TV po. Bye bye na. God bless us all.